Crops Development Program ay tunay nga po na yung aming implementasyon ng programa nagsimula noong 2021 hanggang sa kasalukuyan ay towards farm clustering and consolidation approach. At sa katunayan, simula last year up to present year of 2023, meron tayong 13 farmer cluster association na binubigyan ng suporta. So lahat po ng mga asosasyon at mga kooperatiba na yan ng mga high-value farmers ay tunay na nakakatanggap ng tinatawag nating value chain approach of interventions. Mula dun sa pangangailangan nila dun sa planting materials hanggang sa tinatawag po nating package of technology. Nandun na rin po nakapaloob yung suporta ng iba pang divisions natin na nagbibigay ng intervention for the biological control agents related to pests and diseases, hanggang po dun sa post-harvest para po maating natin yung magandang kwalidad ng ating mga produce. Kasama na po doon yung provision of hauling truck, cold storage, packing houses, greenhouses, at nandun na rin yung support ng ating Agribusiness and Marketing Division na si AMAD, na kung saan ang High Value Crops Development Program at ang Marketing Assistance Division ay tunay na nagtutulungan para yung buong kabuuan ng value chain for the F2C2 ay ma-attain po natin lahat. At tunay nga, gusto namin na sakali lahat ng farmers mag-usap-usap, maging isang asosasyon, maging isang kooperatiba, tungo dun sa iisang goal natin, maunlad na ekonomiya. So gusto natin na at this point of time, yung tulong natin sa industriya through value chain approach at isang maunlad na ekonomiya na kung saan walang naiiwan sulaylayan. Lahat ay nakikinabang. So ina-encourage namin yung lahat ng high-value farmers na suportahan, magkaisa, toward farm clustering and consolidation para sa isang maunlad na agrikultura at maunlad na ekonomiya. Ang aming kooperatiba ay nag-umpisa noong taong January of 2005. At during that time, wala po kaming naging kapital, kundi yung nanggagaling lang na share ng aming mga miyembro. Dahil ang ibig sabihin po ng FLO ay mga farmer, landowner, and workers. So yung mga share capital nila ay siyang naging kapital namin hanggang sa taong kasalukuyan. Kami po ay isa sa mga naging beneficiary ng mga farm machineries. So nabigyan po kami ng isang unit na farm machinery with rotavator, roller, saka yung trailer niya. And at the same time, dahil siguro sa nakita ng ating Departamento ng Agrikultura na maganda ang takbo ng aming kooperatiba, ay muli na naman kaming nag-submit ng isang resolution tungkol sa mga miyembro namin sa pagmamaisan. At kami po ay pinalad na nabigyan ng isang malaking traktora na ito yung Kubota 9540 na siyang ginagamit namin as pang-land prep sa mga maisan. Ito po ay isang unit kasabay ng isang flow harrow na siya namin ginagamit sa aming mga corn farmers. Kami mapalad na nabiyayaan ng isang rice combine harvester at 4 na hand tractor. Ang rice combine harvester ay napakalaking tulong sa aming mga magsasaka and also to our member dahil napakabilis ang pag-harvest, nababawasan ang losses at higit sa lahat, kaagad-agad pong nabenta sa napakagandang presyo. At doon sa hand tractor, tumatanggap na aming kooperatiba ng package of technology para tanggapin yung land preparation services. Kami yung mag-rotavator, kami yung magkukuliglig, ready to plant, at saka yung mga workers ng kooperatiba, sila rin ang magtatanim. Nabigyan din kami ng isang compost machine equipment. Ito po ay makakatulong sa
paggawa ng ating organic fertilizer dahil nakikita po natin sa ngayon biglang tumataas ang presyo ng inorganic, halos hindi na maabot ng ating mga magsasaka ang presyo nito, kung kaya't napakaganda po ang binigay ng Department of Agriculture na equipment so that we can convert our waste material into organic matter, which is the organic fertilizer. Since nagkaroon kami ng rice combine harvester, we collect, or let we say, nasasabihan namin yung mga member namin na kung sino yung may pinakamataas na buyer, doon namin ipinapasok yung aming produkto. Yung 20 centavos o 50 centavos increase compared to others ay malaking bagay na yun po kung maipon. And then every end of the year, nagkakaroon din kami ng dividend na naibibigay sa mga kasamaan namin sa kooperatiba. At saka hindi lang po yun, yung paggamit po ng malaking traktora tulad nung sa Maisan, we are 200 lower in terms of peso sa bawat hektarya. Ganun din po sa rotovator. Yung 200 na pagbaba ay naging incentive na rin po ng ating mga magsasaka. And also, since Cabanatuan has planting mung bean during summer, nabigyan din po kami ng isang building with equipment, yung sinasabi natin food processing. At sa ngayon po, yun yung mga ginagawa namin ng paraan para magkaroon kami ng mas maraming captured market. Dahil sa kooperatiba, malaki ang pagbabago nangyari. Dahil nga sa seminars, ako ay nakuha rin na trainer ng TESDA na nagtuturo about rice, about sa mechanization, at saka mga organic practices. Kaya sa lahat ng mga natuturuan namin ng mga participant dun sa Farmer Field School about rice, ini-encourage namin sila na magbuo ng mga kooperatiba or mag-isali sa membro ng kooperatiba. Kaya ngayon, lumalaki ang mga kooperatiba, lalo na dito sa aming kooperatiba, maraming nagme-membro dahil nga doon sa encouragement namin na yon. Dahil alam nila na malaki ang paginabang, malaki na itutulong ng kooperatiba, lalo na sa mga farmer. Kagaya ko, noon, puro mga animals pang ginagamit, nuwang, yung mga kalabaw. So dahil dun sa mechanization, nagkaroon ng planter, yung pagtatanim ng mga makina, napababa yung gastos sa pagtatanim, napabilis ang pagkilo sa paggawa sa mga bukid. About naman dun sa F2C2, kasi farmers fisheries, lahat na in-involved na, kaya nga pag lumalaki yung kooperatiba, lumalawak yung pag-aari niya, siyempre tinetake namin lahat ng chances na lahat ng binibigay ng intervention ng gobyerno ay magawa ng mga miyembro o kaya kami para makinabang lahat ng mga tao. Para nga siyempre lumalaki, kaya nga lumalaki ang kooperatiba, ma-asenso yung mga tao. So maganda at nakakasabay dun sa pag-asenso. To our regional director, Narciso Edilio, at sa ating mahal na sekretaryo ng Agriculture, at the same time our very own President BBM Junior Marcos, maraming salamat po sa inyong tulong, tulad ng mga binibigyan niyong mga ayuda sa aming mga, hindi lang sa miyembro ng kooperatiba, kundi sa lahat ng mga farmers dito sa bayan ng Cabanatuan.